Mahalaga ang pera. Gamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Madalas, sa pera rin sinusukat ang halaga ng isang tao. Ang 51 anyos na si Mang Jano, sa kakapusan ng pantustos sa kanyang mga pangangailangan, gumagawa po ng perang papel para may panggastos. Sa pagbuhos ng ulan, minamasdan ang iyong mukha. Pinipilit ikuhin ang iyong mga mata. Sakaling ikaw... Ang mga perang papel ni Mang Jano, sukli raw sa mapapait niyang karanasan sa buhay. Alam din ng tao po na naunawaan po siya na ganun nga po ang kalagayan niya sa ngayon. Wala nga po siya sa tamang pag-iisip. Yun po, may nangungutya po sa kanya dahil po sa kanyang kalagayan. Hindi po siya maintindihan, hindi po maunawaan yung kalagayan niya. Nung simula po nung nagkasakit si Kuya Jano, nalaman niya po yun na ganun po ang nangyari sa kaya siya nang nag-asawa siya po ng iba. Yun na po ang umpisa ng pagkasira ng ano niya. Kuya, anong ginagawa mo dito? Kumain ka na ba? Nung isang araw ka pang hindi kumakain, kuya. Kuya, baka mapano ka niyan, kuya. Mahirap yung malilipasan ng gutom. Baka mapasmay ang utak mo, kuya. Kuya. Gusto ko na mag-isa. Gusto ko na mag-isa. Kuya, ano ba? Kuya. Mag-isa. Tumatawag yung mga anak ko. Tumatawag sila. Hello? Hello? Mahal mga anak ko. Sensya kayo mga anak ko. Bless tatay niyo. Bless tatay niyo. Kaya tama na yan, kuya. Tumigil ka na. Hawak na po siya ng kahoy. Ginawa niya pong cellphone. Kasi sabi na po siya na, kumusta na kayong mga anak? Talagang ganyan ang mama niyo mag-aasawa yan kasi bata pa. Kaya kayo na, ingatan niyo ang mga sarili niyo. Yun po. Pero po, nagsasalita siya mag-isa. Anak! Anak, mga anak! Pasensya na, ha? Ginabi ako dahil sa trabaho, eh. Mga anak, may dala akong pasalubong sa inyo, oh. Anak, may pasalubong ako sa inyo. Ay, tulog na pala yung mga bata. Kaninong tsinelas to? Hindi sa akin to, ha? Kaninong tsinelas to? Jano, Ha? teka lang sandali. Nagdala ka na lalaki dito, no? Kaninong tsinelas to? Sabi mo! Ha? Anong nangyari sa'yo? Sabihin mo! Jano, Hindi sa akin yan! pinagsasabi mo! Hindi sa akin yan! Ayun! Ayun! Hoy! Ay, sabot na! Ay!
pawis namin sa katawan. Bitawan mo ako! Tay! Okay na, Tay! Tay! Ayos na tayo! Ayon sa kwento ni Mang Jano, ipinagpalit daw siya ng kanyang asawa sa iba. Bagay na labis daw niyang dinamdam at nakaapekto sa kanyang pag-iisip. Simula po nung umuwi po yan siya, galing Bataan po, pag-uwi dito, pagsundo po ni mama ko sa barko, ganyan na po siya. Sa kabila ng problema sa isip, may isang malinaw raw para kay Mang Jano. Lagi niya po tinitignan niyo po yung pier na ano man lang niya na may isang anak na bababa doon at hahanapin siya balang araw. Kaya po ayaw niya palagyan ng bangka niyan kung binabato niya. Binubuli din po siya minsan ng mga taong nagbabara dyan na kasi hindi naman po nila alam na ganun pala ang kalagayan ko dyan. Ang mga paghihintay ni Mang Jano, laging nauuwi sa walang asawa o anak na dumarating. Kaya nagkusa kaming hanapin ang kanyang pamilya. Nahanap namin sila sa bayan ng Limay sa Bataan. Pero iba ang kwentong inilahad ng kanyang dating asawa. Hi, Sharon. Good afternoon. Ako si Vicky. Maraming salamat at nandito ka sa Wish Ko Lang. Ang una kong tanong sa inyo, bakit nawala na kayo ng ugnayan? Umalis po siya sa bahay namin, wala po paalam. Oo, alam po ano ang ginawa niya. Ang kabuuan ng kwento ni Aling Sharon sa aming pagbabalik. Ayon sa kwento ng kapatid ni Mang Jano na si Ana, pinagtaksilan daw si Mang Jano ng kanyang asawa kung kaya'y sila'y naghiwalay. Ang mapait na karanasang yun di umano ang naging ugat ng kanyang problema sa pag-iisip. Pero nang makausap ko ng personal ang dating asawa ni Mang Jano na si Aling Sharon, iba ang naging daloy ng kanyang kwento. So hindi ba totoo na ipinagpalit niyo raw siya? Hindi po totoo yun. Na hindi raw kayo naging tapat sa kanya? Hindi po yun totoo. Kasi po kahit po ngayon po, ano po siya yung, hindi wala po akong pinakasama kahit po ano. Hanggang ngayon? Wala po. 17 years po. Iniwanan niya po kami. Mga anak! Mga anak! Pasensya na ha, ginabi ako. Pero may padala akong pasalubong. Mga anak! Sino yan? Anong sino? Sino yung kasama mo? Jano, teka lang. Anong sinasabi mo? Sino nga yan? Jano, kung ano-anong nakikita mo, hindi naman totoo. Ano? Bakit mo nagawa sa akin yan, ha? Ako lang mag-isa dito, Jano. Bakit mo nagawa sa akin yan? Jano! Ano ba? Huwag ka umalis, Jano, sandali! Mga anak! Ang tatay niyo umalis! May galit ba kayo kay John? Wala, dati po meron. Pero ngayon po wala na rin naman po. Kaso lang nga po, sa sama ng loob lang po meron. May pag-asa pa pang mabuo ang pamilya niyo? Ayun ko na po, para sa mga anak ko po meron. Sila na lang po. Pero po, ako po, hindi na po ako. Pero kayo ba may pagnanais na makita siya? For closure? Maaari po, meron po. Gusto ko rin naman po magkaroon kami ng kasi po, para po ba magsara na po yung po namin dalawa. Sa kabila ng mga nangyari, nangungulila pa rin ang mga anak ni Mang Jano sa kanilang ama. Gusto ko pa rin po makita tatay ko at sa mga ginawa niya po sa amin lahat. Lumaki po ako nung walang tatay, tapos gusto ko rin po siyang makausap po ng harapan po. Halos 2 dekada na raw nilang hindi nakikita man lang si Mang Jano. Kung may hinanakit man daw sila sa kanilang ama, nabubura raw yun ng pag-asang muli siyang makasama. Nasaktan din po. Kasi po umalis po siya ng bahay nang wala pong paalam. Di man lang po siya nagpapadala ng
nagpapasustento po. Gusto ko pa rin po siya naman makita. Mahal ko tatay ko, mahal ko. Inalaman lang po namin yung, nakita po namin yung video na gumagawa po siya ng ng pera. Ganun po. Ayun lang po yung nalaman namin dun eh. Tapos po, kumalat po. Ayun na. Nag-viral po. Masakit po. Po tatay ko pa rin po kasi yun. Wala nga po ako kinalakayan na tatay. Gusto po siya makausap and mayakap po. Ang wish ni Mang Jano at kanyang mga anak, tutuparin na natin.